Ayan, magandang hapon muli ang inyong Kuya Ed. Setyembre 12, 2024. The same po, again and again, inviting you for a prayer before we start. Then po yung aming mga kapatid na Muslim, before on it, we respect our mutual religion to show the camaraderie and the respect between the Muslim and the Christians. Assalamualaikum to all brothers of the Islam. Sumapuso nawa ang katahimikan at ang pag-ibig sa ngalan ni Allah. At please bow our head for the respect for our prayer in our God Almighty. Ama, patuloy po kami dumadalangin. Palagi po kaming sumasandal sa iyo at umaasa na ikaw po ang siyang mamamagitan sa aming mga maliit na konsepto at talakayan. Maraming salamat po, Ama, dahil sa mga katotohanan ay patuloy na hindi nalilinglang ang taong bayan, Ama, at ang aming bansa ay nahaharap ngayon sa parang grinder na sitwasyon, Ama, upang malaman at hindi maitago ang mga may kademonyohang sitwasyon sa paghahangad sa pangsariling kapakanan, Ama. Muli, Ama, pinagpapasalamat namin, Ama, na paunti-unti, Ama, ay nakikita namin ang liwanag. At ikaw po ang may kadahilan. Hinihingi din po namin, Ama, ang aming kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang, Ama. Nananalig kami, Ama, na palagi mo kami, Ama, po proteksyonan. At isa sa alang-alang mo po ang tahanang ito, Ama, upang patuloy po na maglingkod at magpuri sa iyo pong napakadakilang pangalan. Niluluwalhati po namin, Ama, ang iyong napakadakilang pangalan, Ama, bilang aming Diyos at natatangi namin Diyos at wala nang iba, Ama. Sa ngalan din po ng aming tagapagligtas at Panginoon naman na si Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Kabayan, bumabati po tayo sa ating mga kapatid na nasa Santa Isabela, Aurora Province, sa San Fernando, La Union, nasa Bulacan, nasa Bacolod, nasa NCR, at nasa Parañaque. At sa lahat po na naka-stay tune po ngayon, maraming salamat po. Ipuntats po at double tap lang po yung ating screen para sa totoo lang po, napakasaya ko ba? Bakit? Dahil ang lahat po ng ating pinaghirapan, kabayan, ay nagbubunga kung inyo pong nakikita. Unang-una rito po ay ang patong-patong na kaso na haharapin ng ating DILG Chairman at Philippine National Police Chief at ang hepe ng Davao sa pangyayari na labis-labis na siyo o pagpapakita ng kanilang labis-labis na force sa mga taong walang kalaban-laban. Ito po ngayon ay isang usapin, hindi po basta-bastang usapin. Dahil marami pong magbabakasyon at mawawala sa serbisyo na hindi po makatitikim ng kanila pong pinagwalang hiyaan. At malamang, if there is an internal group beyond this officer, siguro magsasama-sama silang mga walang proteksyon. At masayang-masaya po
ang taong bayan dahil buhay na buhay po yung ating justice system na ika nga ay hindi po binibigyan ng pabor ang mga katarantaduhan ng National Police. Policemanin. Sa Tagalog, police na naman. At ika nga, ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan, pero kung ikaw na may makikipagkipit balikat lang at parang baliwala lang sa iyo, ang kaganapan ng labis na pagtataguyod ng puwersa sa wala namang kalaban-laban. Ang ganda niyong tignan. Guwapo. Diba? Sabi nga ng isang tao dyan, parang napakahirap mo nang ipaglaban. Di ba? Ganun pa man bayan ay patuloy at labis na kinahaharap nila ngayon. Darating po ang time, hindi na po sila makakatulog dahil sadya naman po na hindi nyo kayang tulugan ng kaso. Sapaw-sapaw, dugtong-dugtong, siguro kung kaya kong I have a measure of, I think, mga 1.5 o 1 feet or 2 feet, I think 2 feet, file case against you, goddamn. Welcome. At to scrutinize your condition, bagay yan sa inyo. At maraming magwe-welcome sa inyo sa kulungan. Parte ng Okso, handa. Sputnik, bahala. Batang City Jail, The Batman, at ang GI, at ang Batang Mindanao. Doon kayo magiging mayores. Di mayor. Pag hindi kayo nasingitan. Akala nyo ganun ang buhay sa Oblo. Wow! At binabati ko po yung lahat ng aking pong tropa sa Signal Village. Muntalban at Jaybanger. Opo, at hoping yung mga kapatid natin sa Tuktukan, Bagong Bayan, Pateros, Central Bikutan, doon sa Ola, Our Lady of Lourdes Academy, sa Tungkumanga, San Jose del Monte, Bulacan, and the whole group of what we call this Magic Stupid. Welcome po kayo. Ang inyo pong Kuya Ed ay tinupad po ang pangako na kayo po ay i-shout out. So, shout out na rin sa AFP. Maraming salamat sa pagiging kalmado. Comrades, sa PMP, next time na lang. Next time. Sabi ni Kuya Ed, next time. Kuya, pinipersonal mo naman sila. Personalin mo na, kaysa ikaw ang personalin yan. Puta, bungkalin ang bahay mo yan. Ha? Hindi ka pa guilty, bubungkalin na yung bahay mo. Yung asawa mo, binungkal ng mga putang nang yan. Dabi? Di ba? Pitik-pitik lang yan, gaba-gaba lang yan. Pero grabing gaba sa inyo. Oo. Dahan-dahan lang po tayo. Kasi, bakit? Ang 31 million po at ang 32 million, compromise it with the group affiliated, and finally, nakuha na po namin. Galingan ninyo sa Kongreso, bilat mo, ng mga MPA mo. Ang 31 million po na original na mga BBM na naghangad sila ng Yonetem, at ang 32 million na hinubog, kinumpirma namin ng maayos ay nag-merge na po. Hello, Malacanang! Nag-merge na.
So meron po tayong tinatawag na 63 plus million voters. Yehey! Tweet! Sabi ng butiki. And that is now your big problem sa Nabagan. Ang akala nyo, yun, kahit ano po ang inyong gawin, hindi nyo na to kayang bunutin. Yung mga BBM dyan na hindi naman talaga BBM, bagkus mga dilawan, fuck you. At isa pa sa mga patotoo, pinaabot lamang po namin sa inyo na buong buo. Buong buo. Kahit ito mahirap, salamat po sa pangyayari ng inyo pong ginawa ang inyong pagmamalabis sa Kingdom of Jesus Christ na ang sukli ay tambak na kaso. Natignan natin kung anong galing mo, Diwata Torres, Marbil at Abaluslos. Tignan natin kung paano nyo ito i-exhibit. Malusutan. Welcome kayo. Mamili lang kayo. Sputnik, Bahala o Batang City Jail. Hindi kayo po pwede sa Oxo. Puta, biyakin kayo doon. Nasa taong bayan ang huling halakhak sa inyong katarantaduhan. We give you warning. We are always merging, guarding, 24/7. Pero hindi kayo naniniwala, so let it be. Let it be done. Sa Nabagan. Isang patotoo, retired General Delpin Lorenzana, the chairman of the Bonifacio Global and Development Authority, means the BCDA, nag-resign na rin katulad ni Gibo sa kabinete ni BBM. Again, sa kabinete ni BBM. Nag-aalisan na ang mga taong may akda para magserbisyo pero hindi nangyari dahil hindi nyo ginawa. So lahat ng bagsak, ito na naman ang hindi ninyo paniniwalaan bayan eh. Hindi nila bayan paniniwalaan na ang EDSA Revolution 3. Kasi ang una kay Marcos, sumunod kay Estrada, at bumalik kay Marcos. Hey! Erase the name of Marcos' name in the family. Kahit na si Emmy. Sorry, Ma'am Emmy. Oo, pero enough is enough, Marcos. You will be ended by yours truly. Kay alam mo ang totoo, pero hindi ninyo ginagawa. Si Romualdez, Imelda, laki lang ng mata. Kasi bakit? Ewan ko. Pero ang nararamdaman namin, yung sinasabing wealth for humanity, I think natupad na yun. Kasi almost 2021, di ba, naging presidente si BBM. Compromise it. Hutangin na. Hindi nyo rin yan mapapakinabangan. Kasi all over lahat po yan ay liliquidate kayo. Ikokowa kayo lahat. Lahat. Pati mga buhaya ngayon karon, hindi po yung makakalabas ng bansa, bayan. Lahat po kayo ay merong whole departure order. So ang gagawin nyo, kung gusto nyong makatakas sa paghusga ng bayan at ng gobyerno, abay languyin nyo mula Palawan to Malaysia. At makipag-lips to lips kayo sa mga tiger shark. Okay? At yung ginawa na yan, there is another theory bayan. Another theory na pinaghihinalaan nila na biglang naging iba. Naging iba. Si Alice Guo. Sa Alice Guo na hinuli. Hinuli. Hindi po yan nahuli.
hinuli ng Jakarta Indonesian Police Force. Walang nagawa ang DILG, DOJ at saka PMP sa usapin na to. Pero gusto nilang makita na nasa kanila ang merit. Fuck you again. Okay? Bayan, nag-aagawan. Pero nakakalimutan nila na may buntot sila sa likuran. At ang anino ay hindi umaalis as long na may liwanag comprehended sa kanya. So go. At the time is nearly ended. The time is really ended. Malapit na. Kitang-kita. Tandaan nyo si Gibo? Si General Lorenzana? Kapag nagsama-sama boses ng mga yan. Plus the other general who walk out dahil sa kaungasan nyo. And then, ihahagis ka, bongbong, doon sa bintana ng palasyo. Tandaan mo to, I think, kung ako sa'yo, magpa-DNA mo. Wag nang drug test para masaya. Pa-DNA mo. Baka iba. Dito, mapaparaning ka. Pero I don't think so kasi walang nagmamalasakit sa katarantaduhan ninyo. Kaya nga kayo nakaw ng nakaw eh. Nakaw ng nakaw, kaya walang magmamalasakit sa inyo. Dampot isa kayo sa mapati, pato at panabla. Inuulit ko, ang 31 million compromisingly merged to 32. So, meron 63 million kumpirmado, solido at sarado. Add-on na lang yung mga alin? Yung mapagkunwari. Tignan natin. Makabayan Black. Tignan natin. Upper block, lower block, side block. I-block to block nyo na. Dahil sigurado na ang laban. Sigurado na. Kahit gamitin nyo pa yung Communist University of the Philippines. Asan ba yun? Sa UP. Communist University of the Philippines. Ma'am, thank you po. Lovers, ma'am. Ma'am, salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you. Communist University of the Philippines. Pag mag-college yung, avoid. Thank you po. Avoid. Avoid po na i-enroll natin ang ating mga anak sa Communist University of the Philippines. Dati UPan lang ng lata, na-promote na. Communist na. Ma'am, thank you po. Ma'am, salamat po. Opo, thank you po. At the kickback. Nakita nyo? May kickback po. 50 billion. Project sa Cordillera. Substandard. Ano sa tingin nila? Walang makakakita kasi simentado. Paano? Sinubok ng kalikasan. Pusoy kayo. So nahaharap ngayon sa panibago na namang kaso ang Sprikitiktak. The 3 studies na mga kawatan, na mga ungas, na mga gago. Sobra-sobra na itong ginagawa ninyo. Talagang darating ang panahon na dapat na kayong tapusin ba? Tapos i-audit kayo, tapos lahat freeze out. Freeze. Yung lahat, pati account, property, yan freeze. Ang di lang ma-freeze, yung anak mo, nasasampaling ka at sasabihin, Daddy, isa ka palang magnanakaw. Sarap pakinggan, ha?
Tandaan ninyo kahit anong tibay at tatag ninyo, weak natin ay ang pamilya. Kahit anong tapang mo, kahit anong lakas mo, pag nakapitan ang pamilya mo, yari ang pinagputahan ng Yokaba. Remember, the black magic of the, what we call this, the KGM. Yung mga sindikato sa Europe. Kahit ikaw pa ang kingpin, pag nadakma ang pamilya mo, tapos ka. Okay? Ngayon, hindi na yan uso. Wawalang hiyain ka na kasi on the public matters, nakikita nila, tinutuligsa at kinakasuhan ang kanilang mahal na ama na ang kaso ay patong-patong. Patong-patong. Hindi ka makakaligtas, lalo na kay Villanueva, na pumasok ka sa away na hindi mo naman away. So, Puta, maniwala ka? Tambak ang kaso mo? Putang inang tigas ng mukha mo. Ngay, madadagdagan pa ngayon. Project sa Cordillera. Ano ba nakakasakop sa Cordillera? Igorot? Tawis? Puta. Yari. Kulamin ka kaya ng mga taga Mountain Province. Palakihin ang bayag mo. Ilagay yung bayag mo dito. Parang busog na unggoy. Signal lang. Sabi ng butike. Maraming manikin ang gustong gamitin. Ano pangalan ng mga buwakin ng ina itong mga substandard materials contractor? Di man lang kayo napahiya. Total, wala na po kayong kahihiyan. Dahil sa inyong katarantaduhan, wala na po kayong kahihiyan. Antitigas na po ng inyong mga muka. Tapos ano sabi mo? Another lang yan. Tapos nadulas ka pa. Secret Marcelo. Sa Davao, sino nag-Secret Marcelo? Sino nag-Marcelo? Di ba kayo? Kaya nga nakapagdaos ng kalapastangalan ang PNP doon sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil kayo ang tinutukoy ni, ano ba? Ngayon, nadulas ka pa. Nalostok. Fuck you. Hindi na, English na lang kasi pangit pakinggan sa putang ina pag tinagalog yung mura sa inyo Dahil dapat lang. Isipin ninyo, di ba? Ilan milyon ang tao sa Pilipinas? Ilan? Ano ba sabi ko kapon? 120 million? O sige, pagpalagay na natin. Consumer price, 130 million. Ang nanakawin nyo ay 1 trilyon. Tangina, kahit magbigay kayo ng tag-1 milyon sa taong bayan, meron pa rin kayong mananakaw. At least, nakatulong kayo sa mga taong nangangailangan. Mga dispersed, yung mga walang bahay. Alam makain. Puro alipunga ang paa. Biglang nag-spread out ang alipunga, puta. Dumami. Sila, yung taong bayan, alipunga sa paa. Kayo, alipunga sa muka. Allergic ang taong bayan sa inyo. Sino ang mga bida? Congressman Saldimo. Thank you po, ma'am. Congressman Saldimo. Si Congressman Yap at saka si Congressman Guardiola. Kinasuhan ng Grab. Palakpak naman kayong tatlo dyan. Tangin na, yes. Palakpak naman mo. Di ba? Naanuhan kayo ng Grab and corruption. Napakaganda yan. At ito matindi. To defy again that the case will be filed against those 3 studies, DILG and PMP,
under the name of Abaluslos, Marbil, at Diwata Torre. The councils of Davao now is asking Torre, why those another goddamn civilian wear the PNP uniform? But the truth is, the civilian used only for digging operation inside the kingdom of Jesus Christ. Article 4 ba ang pwedeng ipatupad natin ito? Choy? Parang Article 4, ano? Pwede ito sa Article 4, in violation of using military and police uniform. Kanino natin ipapakaso? Dahil sa civilian, tanga-tanga. Hindi nila alam. Bakit pagad sila? Where din sila? Tangina. Torre! Kapal Mooks. Torre! Marbil! Ba, nag-video okay pa kayo doon, putang ina? Putang ina. Anong klase mga official kayo? Ang putang ina. Pakyo na pakyo ang dating nyo. Putang ina. Ngayon, bulaga. Tin. Kulang kayo ng dalawa. Total, pwede na. Di ba? Bold Spy, starring, tangina, Diwata Torre, Marbil, Abaluslos, Tambaluslos, and The Bold Spy. Yeah? Ngayon, sumisigaw na po ang councils ng Davao sa present nila. Add-on ito. Matindi ito, add-on. Sino ang nagbigay ng karapatan? Ma'am, salamat po, Supremo, salamat po. Sino ang nagbigay ng karapatan? Kahit sabi mo putang ina general ka ng PNP, sino? Who ordered you to wear PNP uniform, those goddamn civilian again? Wala nga naman civilian. Tignan mo yung mga figura, Torre. Tignan mo yung mga figura ng mga pinasuot nyo. Salamat po, Supremo. Thank you po sa inyong gift. Alam mo ba, ngayon, ilan? Double tap po, double tap. Thank you. At paano? Nakasaad sa batas na bawal ipasuot ang anuman uniforme, military man yan, basta recognized as the government uniform, they are not required. Prospectively and precisely. Nako, kang tambak ang violation, putang Torre, sayang, 5 na lang ang pera mo sa bulsa, kukunin pa, anak lang kakang mo naman buhay, o welcome ka pa, saan ka, welcome, bala, o Batang Mindanao, tangina, siga-siga kasi kayo, walang politika rito. Di wala ring general dito. Pakyut ka ba? Mali. Sayang. Alam mo, Mr. Torre, sayang ba? Kahit kay Marbil, kahit kay Abalos. Nakalagay nga, Abalos, may we always be. Himas karon ka sa rehas, pe. Thank you po, Supremo. Thank you po sa gift ninyo. Himas ka karon sa rehas. Hay, grabe itong ginawa ninyo.
So ngayon, patong na naman ito. Again and again, you are captured with your word. Walang politika rito. So, yeah. Ano kaya ang putang na nag-uutos sa'yo? Ano, alien ang nag-uutos sa'yo, Barok? Alien? Hindi ba ang nag-utos sa'yo ay ibinoto? Di ba binoto? Politician? Di ba? Diretso lang tayo, di ba binoto? Kay bandang huli, nakalagay doon kung sino, di ba? Pag pumasok na kayo doon, wag na kayo umalis. Kunin nyo na ang dapat nyong kunin. Ha? BBM. Tapos walang politika. Tayabang tong animal na ito. Walang politika. Walang politika. Ngayon, sapul ka. Okay? At malalaman natin ang totoo niyan. People and countrymen. Uy, ito. People and countrymen ban all candidate from BBM lineup. Dali! Nag-merge na ang 31 million to 32 million. In behalf, thank you po sir, thank you. Supremo, thank you Supremo. In behalf, ngayon, ang nilabas nila, ito, hindi ito inilalabas sa mga putangin na social, hindi ito nilalabas sa mga media stream. Hindi ito nilalabas, only lang dito kay Kuya Ed. Tingnan mo to kahit sa mga tropa ko, mga vlogger, hindi ito nakaabot. Pero hoping, aabot din ito. The people and countrymen ban all candidate from BBM lineup. Wow! Tayo na! Mauna ang sinasabi ko. 24/7 nagbabantay ang taong bayan para malaman at alamin kung ano ang karapat-dapat at kung ano ang inyong ginagawa. Sabi nga ni Marcoleta. Timbuhan kayo kay Marcoleta. Marcoleta, sir, Karodante, talagang, ay, pasok ka na. Isa na lang ang inaantay namin, si Kuya Ariel Kerubin. Ano ang kanyang assessment? Okay, out of boundary. Pero masaya kami kasi, tangin na kahit anong mangyari, tell it to the Marines, hindi namin pwedeng iwan ang aming mga kasama. No one man left behind. Kaya ilalaban po namin, isususog po namin ito. Rodante Marcoleta, Kuya Ariel Kerubin, and the others. Hindi na po pwede ngayon yung mga artista sa Senado, sa kung hindi na. Tapos yung mga MPA, hindi na. Marunong kayong sumulat. Pakisulat nga. 31 plus 32, ilan? Ang sagot, the total is the people of the countrymen, people and countrymen ban all candidate from BBM line-up. Hindi ko lang kaya rito gawin na ipakita ko yung line-up ng mga MPA. Tapos mo, ang oras at ang araw ay dumarating. Ang oras at ang araw ay lumilipas. Ang oras at ang araw ay parang kandila. Kahit hindi niyo na ako ilagay sa posisyon, tulungan niyo lang yung mga tribo ko. Yung lahat ng tribo na representative ng Bukidnon. Sa mga bukid na kailangan ng paaralan, kailangan ng ganito, kailangan. Mga bata, bago pumasok, dapat makakain. Ay, gaba-gaba lang yan, Philippines. Tatanungin na naman tayo sa kabila. Sir, Kuya Ed, saan mo nakita yung saan ang iskwil ko? Sabihin ko. Kung saan ang galing. Jay Banger!
Gayman. Jai Banger. At ang pinakamasaklap pa nito, dating mga aso at handang magpakamatay sa Marcos family. Ngayon, never. Ay, nako. Usag, ang gandang pakinggan. Ang ganda. Kasi, labas lahat ang bituka. Pati yung mga kickback na 50 billion project sa Cordillera, na mga substandard materials nila, ang kamatayan. Ang parusang kamatayan. Maniwa, ang dami. Maraming ibibitay sa silya elektrika pag ibinalik ang kamatayan. Sabi gawa, Congress and Senate. Pila! O, tangina, pila. Pero hindi dapat sa sa injection. Hindi dapat sa silya elektrika. O, firing squad. Dapat. Pero parang malaking pag-asa. Malaki ang pag-asa na maibalik ang parusang kamatayan. Hindi sa silya elektrika, hindi sa injection, kundi firing squad. Ang iba nga eh. Di ba sa plaza pinuputulan ng ulo? Sa plaza binabato? Sa plaza pinapatay? Ganun! Para makita na meron talagang batas na may pangil. Hindi batas pa cute. Kita mo, picture sila. MBI at saka yung DILG. Sino ang kasama? Nagpiesta si Alice Guo. Wow. Tinanggal agad yung manipis na plastic. Pag-abot sa Senate, puta, Alice Guo. Ang mission, impossible. All involved in the mercy of BBM administration's people in the great cause why they made these cruelty causes that the Filipino people of our country suffered. No Marcos in our government again. No Marcos in our government again. Go to hospital. Kahit saang hospital. Pin down. Kayo nagmalabis kayo. Ang akala nyo hindi makikita. Ang akala nyo wala, pero meron. Diba? Matindi. At ang pinakamatindi pa dyan, bayan, ay ang the interest o hindi ko sa walang galang po sa mga kapatid na iglesia. Alam naman natin na pag nagdesisyon ang iglesia in a certain conditions, in a certain matters of right for the people, for the country, for the church, iba po ang iglesia. At yun nga, sa naririnig namin, waiting for the what we call this, the official announcement, but even the Church of Christ support what happened. Yun hindi yung church, kundi support what happened to the people of Kingdom of Jesus Christ. Why definitely the use and act of obviously force did by the Philippine National Police.
Tapos, bandang huli, si Kibuloy sumurrender sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, open parenthesis, ISAP, close parenthesis. Tapos kung titignan natin ang mga budget, naglalaki yan. Ha? Talagang pinalalaki. And then why? Yung 5 million naging 5 billion para doon sa academic school building. Ito expose ni BP Sara, di ba? Naging 14. Nasaan ang 9? Nasaan ang 9 billion? Kaya nga, hindi kayo dapat palabasin. Dapat i-compress kayo dito. At dito, tayo ang magre-resolve ng pa. Sabi mo, sasakay si Marcos sa bandang uli katulad ng tatay niya, Bongbong Marcos. We'll go to Hawaii. Going to Hawaii. Kala mo ba, BBM, mangyayari yan sa'yo? No. Hinulaan ka na ng isang manghuhula na ikaw ay lalabas sa Malacanang, nakatayo ba o nakahiga? Horizontal or vertical? Sinayang ninyo at itinuri nyong stupid ang taong bayan, then your stupidity will be rewarded also to you. Sayang. O kinanamitin. Kung pinag-igi mo, pinagbuti mo, pinag-igi, pinagbuti, talagang ang ibig sabihin ni talaga sinikap mo, pinatunayan nyo na responsable at kasinungalingan ang mga bintang sa mga Marcoses. Naalala ko yung sinabi ni father mo. When if the years come for the futures, there is a person who will run on my name. That is not my son. Korek. Kasi nandun kami sa Quirino Grandstand na mangyari kay Victor Wood. Sweet Caroline. Bang. Ungas. Labis na pagmamalabis sa kapangyarihan. Naalala mo, BBM? Total, hindi naman ikaw ang BBM talaga eh. Hindi ikaw. Ayaw namin sabihin pero you're not. Tandaan mo yan, sinabi ni Marcos. Kung dumating ang panahon na may tumakbo at gamitin ang pangalan ko, siya ay hindi totoong Marcos. Another redemptions of truth. And then, ito pa matindi. Total redemption of truth na lang eh. Ano ang interest ninyo sa pag-aakala ninyo na matatago ninyo ang inyong interest at panloloko tungkol sa natitirang pera sana ng PhilHealth na siyang igugugol para sa hospitalizations and need of the elderly and people of the nation. Pera na yan eh. Pera yan ng PhilHealth. Hindi na yan pera ng sinasabi mong constraint by law. Gago. Constraint ng law. Pinagbidahan ang pagnanakaw ng pera nila starring Ralph Recto. Ding! Ang bato! Na kay Bongbong, mami. Fuck you! Another starring on behalf Romualdez. And lastly, starring Bongbong Marcos.
Putang ina, hindi na kayo nahiya. Kami kaya namin titigan kayo. Ewan lang namin kung kaya nyo tumitig. Pero pag nakatitig kayo sa amin, putang kapal ng mukha nyo. Tangina, oh. Ang mga salarin para makuha ang natitirang pag-asa sa kalusugan at hospitalization ng taong bayan. Again, para sa kalusugan at hospitalization ng taong bayan. Again, para sa kalusugan at hospitalization benefit para sa taong bayan ay ninakaw at pinagkaisahan ng mga buhayan tunay na sina Ralph Recto, Ding, asan dapit ang kwarta gintago ni mo, Ding? Romualdez, Tambaluslos at Bibi. Total, ginagawa ninyo yan kasi hindi na talaga kayong aasa pang tumakbo. Alin man kahit yung mga anak mo, sila Sandro, anak mo Sandro, sa DNA. Tangina, buhay yan, oo. Bayan, ang Kuya Ed TV sa likod ng makabagong katipunero ng bayan. Ang samahan, ang kapatiran, at ang fraternal. Ay nagdesisyon na po kami sa una pa lang. Hindi pa nangyayari yung mga bagay na ito. Kung ano ang maganda na po pwede nating itabang o itulong sa taong bayan. Sa likod na ganito-ganito hanggang sa ito na nga po. Sa kasalukuyan ay kinakasuhan kami o pinagbibintangan kami na kami ay mga destabilizer with equalizer, whooper, mid-range as to become speaker. Pero masaya po kami, bayan. Dahil sa paglilingkod namin, sa paghahangad namin na kayo po ay matulungan kasi hindi po namin kayang ibigay ang inyo pong mga bigas. Kaya nga ito nga po, project namin ang pagtulong, no, sa eskwelang elementarya ng lahat ng tribo, Dumad, Manubo, Higaunon, Blaan, ganyan po dito sa Bukidnon. Opo. Nagpapaalam pa ako kung po pwede kong i-publish yung aming Gmail. O inabi na GCash number para kahit papaano, 10 piso ba yan? Kung 10 piso nyo, 10 naman. Sa maliit na bagay, magtutulong-tulong po tayo para doon sa kapakanan na pangangailangan po ng elementarya. Kasi we will invite you here. Pag nakita nyo, imikot tayo, survey tayo, maikot, makita nyo. Mag-CRY po kayo. Hilak mo. Iyak kayo. Kasi bakit? Ka-stepin lang ang bata. Tanungin mo kung kumain na. Sa interest niyang makapag-aral. Kasi hindi niya po alam kung ano ang buhay dito. Pero we keep stand, mga kapatid ko, na may darating na saklolo, may darating na tulong. Kasi may Diyos tayo na buhay. Di po ba? I-advise ko ulit kung po pwede ko pong ibigay. Baka mamaya po kasi mahirap na. Baka mamaya maging negative, iisipin nila na pero we across the line na kung ano po yung aming maging bunga sa inyong tulong, ay makikita nyo naman actualan, covered by video. Para at least makita nyo, ganun pala yun. Kita nila. Okay po. At dumuon po tayo sa punto again, tungkol nga po ito sa katotohanan uli na kagrabing katalamak ng ating pong pagnanakaw ng gobyerno na pinangungunahan pa nito. Tansi Recto. Si Romualdez, makapal na ang mukha nito.
Kasi ang interest po nito ay gibain ang reputasyon ni Bongbong Marcos. Kagaya din po ng paggiba ng kanyang magulang sa reputasyon ng kanyang ama. At kung magpapatanga-tanga tong isa na to, ay hospital. Sigurado. Hindi vertical ang labas mo sa Malacanang, kundi horizontal. At yun nga po, Tambaluslos have a secret meeting with Kabayan Black. Kaya pala ang Office of the Vice President Budgets remain question. NPA attack behind. Ano kayang iniisip nitong putang na itong mga taga Makabayan Black at saka to si Buaya, si Romualdez? Akala nila hindi makakagalaw ang Office of the Vice President kung hindi ninyo bigyan ng budget? Mutang ina, ilan ang boto nyo? Ilan ang boto nyo? Wala pa sa boto ni BP Sara. Sumama pa yung boto na 31 milyones. Fuck you. Tandaan nyo ito. Tandaan nyo. Kasama kami sa gaba ninyo. Ha? Diba ito? Tambaluslos? Ito nakalagay. Secret meeting with Makabayan Black. So lumalabas pala talaga, in transit na, nakaprogram na, nabiray ng Makabayan Black si BP Sara dahil sa suporta at pamumuno ni Romualdez. Natirahin siya para walang budget. Hukin na namitin, Romualdez. Ang galing ng dali mo. Kaya kayo, make your good, make your best. Kaya pag natapos on the mid ng 2025 sa median, hanggang sa 2020 talaga. Ilan lang ang mga masa doon sa kung malakas ang masa, di nanalo si Lubredo. Di ba? Di ba? Tama, mali. Pulbos ang abot nyo. Kaya ito nga ang sinasabi namin, bayan. Ito na ang katotohanan na hindi na ito matatago na si Romualdez at ang Makabayan Black ay nagdaos ng isang pagpupulong upang tirahin, tanggalan at ipahiya si BP Sara at hindi ito makapagtrabaho base sa kanyang katungkulan at antas. Kaya din pala ay mga expose natin ngayon, alam na po natin, bayan, na kaya pala nagbitaw si BP Sara ay hindi ibig sabihin pinipersonal niya si Bongbong Marcos, bagkus ang mga baho na ginagawa at gagawin pa lang ay kinundinan na. At ang kasagutan ng mga katanungan sa kanyang pag-resign ay eto na. Pero hindi kaya Bakit hindi kaya? Tanaan dyan si Rodante Marcoleta. Sinermonan, tinira sila. Anong sagot? May nakasagot ba? Wala, but still, they not giving the address para magkaroon ng pork o magkaroon ng budget ang Office of the Vice President. Kung yan ang gawin sa inyo, tanggalan kayo ng pork. Di tuyo na lang. Puday-puday na lang kayo. Tandaan ninyo, kung ano ang inyong itinanim, yan din po ang inyong aanihin.
Kung sa pagtuturing ninyo, Makabayan block, upper block, lower block, side block, kaya nyong i-block, stupido. Mga MPA kayo dyan sa Kongreso. Nako, puta. Ang oras at araw nyo, eto na. Dito na kayo magtatapos. Pati ikaw na, Romualdez. Lahat kayo pipila, lahat kayo aakusan, lahat kayo kakasuhan. Dahil iluluwa ng mga buhaya ang salapi sa kanilang sikmura. At hindi nyo mapapakinabangan yung mga pribadong rights ninyo dahil magnanakaw kayo. May batas po tayo dyan na pinapawalang bisa po ang inyong mga right dahil po sa mga katakot-takot na kaso na inyo pong ginawa. Mananatili na lang kayong tagatanggap ng dura. Okay. Sino ba naman kami para pakinggan nyo? Pero nangyayari po ang lahat ng pinag-uusapang na idadaos na topic at concern dito po sa Kuya Ed TV. Pero kung sumanayon si BP, hindi nakasurrender si Kibuloy. Sumang-ayon si BP na laruin ang sitwasyon, kunin ang pagkakataon, wala na pong nakabalik na pulis sa Metro Manila. Wala. Killing zone. Doon pa kayo tatapat sa mga magagaling mag-ambos, magagaling gumawa ng mga operational in combat. Pero believe lamang po kami sa desisyon ni Ate Sara na hindi. She will fight. Kaya po tignan nyo, she will fight. Nag-iisa, lumaban. She will fight. Yun po yung katangian ng isang kandidato na tawag dito, hinahanap natin. BP Sara, Ariel Corubin, Rodante Marcoleta, at the brothers of Duterte, the others, Panelo. Magbantay mo kay pag nakabalik siya, nako, gawin nyo na ang lahat ng inyong dapat na gawin. Gawin nyo na ang inyong pagtuturing. Dahil kapag nakabalik sila, with a full force, kayo naman ang dadapa. Ano? Bayan, kulong mo. Sige. Ayaw nyo maniwala. Kasi pinagmamalaki ninyo kayo ay mga taga pagpatupad ng batas. Sige. Sige. Gusto ko lang marinig ninyo na ang batas na pinatutupad nyo may kuryente. Baka makuryente kayo. Malay nyo. Sana, kuryente mo. At yung kuryente na yan po ang iparurusa sa inyo. At yan din ang yan ang dadali sa inyo. At yun nga po ang pinakamaganda nito, bayan, ay hindi po nila kayang linglangin ang taong bayan sa mga patotoo ng mga sumusunod na tungkulin at ang mga aryada tungkol sa mga, alam nyo na, ibang klase po ang talaga materialize by Congressman Rodante Marcoleta. May hinahanap po kasi ako nito. Wala talaga. Isipin niyo, bayan, isipin niyo, naglalakihan para lang sa mga sinasabi nilang budget. Office of the President 4.5 billion. Department of National Defense in 1.8 billion. NICA 991.2 million. DILG is 906.8 million.
DOJ is 579.4 million. PDEA is 500 million. Department of Transportation is 405 million. National Security Council is 250 million. Then the SWD is 18 million. Then APRO, yung Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliations and Unity, amounting of 60 million. Tumatagingting na kwarta, plus AMLA na nakaupo lang, nag-aantay lang, wala namang ginagawa. AMLA, anong programa ng AMLA? Meron po ba yan na tax force unit na kapag ikaw sila ang maghahabol sa iyo? 'Di ba? Nagpapile against 7.5 million. Pagkor, puta, kada utot ng pagkor, kwarta. Nangayo pa, nanghingi pa ng 4 million. At ang pinakamalaki ay ang Office of the Vice President of the Republic of the Philippines. Zero budget. Yung pala, nasa likod pala nito ay ang pakikipag-usap ni Romualdez sa Kabayan Black. Na i-block, ipahiya, sirain ang reputasyon ng ating pangalawang Pangulo. Pero ang mga gago, hindi naman nagtagumpay. Natapat sila sa matatag na agila, hindi nasisiw. Siguro kung sisiw-sisiw pa yung aming ale ng Mindanao, pwede. Pero hindi pwede. Yung pwede, hindi naging pwede. Kasi nang po pwede, yung pwede, nakakapwede yung pwede, ipinupwede. Ang putang inang niya pwede na yan. Nang po pwede, nakakapwede. Bagsak. Supalpal, kaliwat kanan, balat, kadante, Marcoleta. Lalos Kailangan pa bang maligo mo sa upak ni Kadante? Hey! Ay, malinaw. The people of our republic, the people and countrymen, ban all candidate from BBM lineup. Baka hindi pa kayo gising dyan. Yung mga nag-aasta-astahang BBM, hindi po kayo BBM. Ang BBM po, na bumuo ng 31 million na boto, kasama na po namin. Nag-merge na po. Nakakatawa. Ay, nagsama na po ang 31 plus 32 para maging 33. Ito lang, advance info lamang sa mga kolokoy dyan na nakikinig. Gawin nyo na yung pinaka-the best nyong paninira. Patayin nyo na kami ng 4 na beses sa salita. Pero kapag kami po ang gumawa, tiyak, kayo ay tulala. Kaya ito na Finally, ito to na madaling araw ito, mga 3:30. 3:30 ko to natanggap. Kuya, may bagong head. Lipat bahay tayo. Saan ba? Anong bahay natin? Voltis 5? Then, tak. Yung mga radyo man dyan. Lipat bahay tayo. Lipat bahay. Di ba? Then, announce. The declaration of the people and countrymen ban all candidate from BBM lineup. Again, ban all candidate from BBM lineup. Isip kayo,
Ano yun sila Kuya Ed? Ano ba yun? May radyo ba? Ano yung gamit yung ano ba yung mga gamit na yan? Old type, PRC77. Oy! Naala kaming cellphone karon. Wala na eh. Sa Combat, sa area, sa Marawi, meron pa ba na gano'n ng PRC77? Wala na, oy! Wala na. Bumalik na yung standard high frequency walkie-talkie. Hindi na po PRC77. Sakit sa balikat. Tika ng putang battery. Ay, bilat mo to! Joy, balik mo na! Bilat. Tain na. Pero ito po ay klaro. Definitely, it is 100% true. Ano ba ito? Ano bang tawag nyo? FA. Pag hindi FA, FB. Pag hindi FB, TikTok. Kundi TikTok. Instagram. Ang sarap, Mang Asar. Ang sarap. Dalangin namin makaabot ito sa sa dapat makaabot pag-abutan. We proudly announcing receiving the information at 0330 hours today. In a complement of informations that the people and the countrymen ban all candidate from BBM lineup. Ban, kahit ano pa, kahit ang sabihin nyo pang putang ina, kahit ano pa ang ipalabas ninyo ngayon, ha? Magbigay pa kayo ng tagsa 10 kaban bawat isa sa bawat Pilipino, tatanggapin yan. Pero hindi po kayo iboboto. Kailangan na po namin ang tunay na pagbabago at reforma na ang taong bayan ang nasusunod at ang may kuman. Dahil darating ang panahon sa bawat sulok ng gobyerno ay meron tinig at may representasyon ang taong bayan upang makontrol at maharang ang anumang klaseng monopolya sa bawat departamento meron. At sa lahat ng paghihiring tungkol sa budget at pera na magmumula sa kaban ng taong bayan ay meron pong representasyon ang taong bayan just to think, evaluate, and justify. Yung sinasabi ninyong propose budget, meron ng representante ang taong bayan. Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, Region 12, plus Kamanaba, plus ARM, dagdag. Yan po yung mga taong aatin. At lahat po yan duplikado at may alam sa panuntunan. Hindi nyo ba alam? Maraming sandata ang taong bayan kung legal lang. Kapag attorney ka, anong tawag sa iyo? Attorney ka ng taong bayan. Pag doktor ka, ano? Doktor ka ng taong bayan. Pag accounting ka, ano? Accounting ka ng taong bayan. Pag engineer ka, ano? Engineer ka ng taong bayan. Sundalo ka, general ka ng ano? General at sundalo ka ng taong bayan. Pulis ako, pero hindi ako si Diwata Torre. Pulis ka ng taong bayan. Kahit ano ang sabihin ninyo, engineer ka man, mataas ka man, piloto ka man, may dugtong yan ng taong bayan. Dahil ang taong bayan ang magdedesisyon sa'yo. Hindi ninyo kasi iniisip ito na ang akala nyo lang okay lang sa taong bayan, akala nyo lang okay lang sa inyo, but definitely you are wrong. In a crucial condition,
Read the Constitution. Our Republic Constitution. Defy the Civil Code. The Revised Penal Code. Buklat-buklatin ninyo, pagpagin ninyo ang lahat ng mga yan na saligang batas at anumang klaseng batas sa pinatutupad sa Republika ng Pilipinas, yan po ay batas proteksyon ng taong bayan. Again, batas proteksyon ng taong bayan. Kahit sabihin mo pa, ipagpalagay mo na ako ay judge sa Supreme Court. Daw be, magpalabas ka ng batas. Kung wala kang taong bayan, matutupad ba ang batas mo? Hindi. Fuck you. Batas mo lang yan sa sarili mo. Hindi nyo ba alam na lahat ng comprehensive impact ng ating gobyerno ay ang taong bayan ang may laman? At pinagkakalamanan? Kahit ang batas barangay, ang taong bayan pa rin ang siyang dinadaluyan. Civil Code, taong bayan. Revised Penal Code, taong bayan. Lahat ng Republic Act, lahat ng Presidential Decree, lahat ng Special Order, lahat, ano ang dulo? Taong bayan. Bills of Right, ano nakalagay? Sige, basahin nyo. Baka sabihin nyo, puta na, nagmamagaling lang ito si Kuya Ed. Ano lang ito, nagpapapansin lang sa publiko kasi sa TikTok. Basahin nyo. Basahin ninyo para masabi ninyo na tama ang sinasabi ni Kuya Ed. From Section 1 ng Revised Penal Code o Bills of Right. Bills of Right na lang. Saan siya? Para saan siya? At sino ang nilalaman ng Bill Rights na yan? Taong bayan. Ang mamayan. Pero dahil sa kayo ang gumawa, nakalimutan nyo yung ginawa ninyo, ay para sa amin lamang. Sa taong bayan. Dahil impotent at wala kang silbi kung ang batas na ipatutupad mo ay hindi sa kapakanan ng taong bayan. Sobra kayong talino. Sobrang galing ninyo. Ilan na ang batas na nakapaloob sa kapakanan ng taong bayan? Attorney, pakibilang. Natiklop ang libro, natiklop ang Civil Code, natiklop ang Revised Penal Code, natiklop yung sinasabi Rule of the Court, natiklop lahat pating ang Bills of Right. Lahat na ng right, overright, upper right, side the light, under light. Bulaga! Ang lahat pala ng parang batas na ito ay sa panuntunan at sa kahalagahan ng taong bayan, para sa taong bayan at sa taong bayan lamang. Kaya nga kapag hiniring ka, Kuya Ed TV against people of the Philippines. Basahin niya si Diwata Torre. Mr. Diwata Torre. Case number against peoples of the Philippines. Marbil against peoples of the Philippines. Abalos against people of the Philippines. And the 200 officer against peoples of the Philippines. Kung yung inaakusan ninyo kay Kibuloy na ganito-ganito, rape, etc., abuse, ganyan, ang basa niyan, Kibuloy against peoples of the Philippines. Tama po ba, mali? Paki-heart, paki-double tap lang po yung aking screen. Kung tama po, mali. Tring, wala eh.
Asartalo si Kuya Ed. Nakatap na kami, Kuya. Di ba? Sa totoo lang. Meron. Thank you. Thank you. Ang lakas mag... Ang lakas mag-asar. Kailan tapos na? Okay, nakakalaki ng puso bayan. Ito, hindi nila alam bayan kasi. Hindi nila alam. Thank you. Ang akala nila, ganun lang. Pero anumang klase ng kaso ang iyong ginawa, anuman laki ito, nakapatay ka man ng 200 na tao, pero pag binistan ka at binasa ka, Darna against peoples of the Philippines. Alice Guo against peoples of the Philippines. Tambaluslos against peoples of the Philippines. BBM Bangag against peoples of the Philippines. And whatsoever you are, as long you are covered by our republic law, in violation, you are under and against people of the Philippines. Palakpak naman tayo. Palakpak tayo dyan. Kuya Ed, tinig ng bayan. Real talk, direct to the point. Sige, maraming maliban dito sa dalawa kong mga senior, General Mascareñas at saka si Colonel Dado. Sige, tanong nyo sila, banat ba sila? Lahat, sige. Para saan ang batas na yan? Di ba ang sagot nila? Para sa taong bayan, yes. Anong scoop nun? Anong detail nun? If a person being accused and be declared inside the court, anong tawag? Hindi lang ako tinigulan. Salamat po, napakarami ng art na. Thank you po. Against peoples of the Philippines. Inuulit po namin Senado, inuulit po namin Kongreso, inuulit po namin Malacanang. And all above the law is the peoples of the Republic. Kaya mag-isip po kayo. Kaya nasa peoples of the Republic na ang 31 million, nagsama na ng 32 million. Ako po bayan, sa totoo lang, kahit na teryahin nila ako, sabihin pa nila akong destabilizer, mobilizer, equalizer, whooper, mid-range, para maging speaker. Hindi ko po yung kinatakutan. Meron na po akong sariling plug. And I have that plug. Na kung mamatay man ako sa papaanong paraan, ay masaya po kung lalatagan at tatakpan ng pambansang watawat ng Pilipinas. Pero pag nakasuhan ka sa pagnanakaw at treason at pagtatraidor, wala kang plug kahit isa. Hindi malalaman kung ano ka. So muli ba yan? Dumarating na naman po tayo sa... Thank you po, Sir, Ma'am Destiny Kay. Thank you po sa gift. Thank you po, hindi na naputol yung heart ko. Ayun, naputol din. Dinugtong. Thank you po. Maraming salamat po sa konti po natin topic. And again, uulitin ko po. Ang 31 million po ay nagsama-sama na ng 32 million. Whatsoever pan-definition yan, and that is true. So meron na po tayong 63 and 64 plus million. Ate BP Sara, panalo ka na. Hutang ina. Wala na, hindi ka na maawat. Kahit sino pa mga gunggong mag-awat, kahit magbigay pa yan ng tag-iisang Nako, tanggapin natin. Pera natin yan eh. Malay mo, magatag, di ba? Tambaluslos para winning stage. Tanggapin natin! Hutang ina. Alam nga ba sila lang ang magkamkam sa pera ng tambayan? Tanggapin nyo. Hindi nyo yan ninakaw eh. Binigay sa inyo. But the truth for this is the people and the countryman. Hindi ko maintindihan ang lalim nitong salita nito. The people and the countrymen. Ban
all candidate from BBM lineup. Kahit ano pa yan. Ban. Binan na po. At ibig sabihin ba yan, nakakaya naman sabihin natin sa mga nag-BBM, BBM-man, na hindi naman talaga BBM, kundi mga dilawan. So tigilan nyo na yan. Binibigyan na namin kayo ng klarong view. Hanggat may panahon pa, hanggat may pagkakataon pa kayo. Let's join us for the sake of our country. Hindi sa mga, hindi para sa mga kandidato na ang ginawa, inakawan tayo ng nakawan at lokohin. Nananawagan kami. Sabihin ko ba? Nananawagan kaming 64 million. parang sinampal si Tambalusulus nito. Lagangan na maging prime minister. Gag. Kaya ang gawin nyo, nakawan ng aming bansa. Pero hindi po kayo makakalabas. Dahil pipisain namin ang inyong mga nana. Iluluwa ninyo yan. Lahat ng nilamon nyo, iluluwa ninyo. Kaya kung hindi, kukuryentehin namin kayo. Babasain namin kayo, saka namin kayo kukuryentehin. Ay, hindi, joke lang mo yun. Sir, torture yan, torture. Hindi naman. Di ba? Tayo, salita lang. Sila walang sali-salita. Papasukin nyo yung ambulansya. Papasukin nyo. Doon mamamatay na yung kasama namin. Pasukin nyo. Hindi pinapasok yung ambulansya. Di namatay. So, nagbuwis ng buhay ang isa sa mga kingdom of Jesus Christ. Di ba? Bayan, hindi po yan po pwedeng ganyan lang. Ang lahat pong yan ay nakahanda na. So muli po ba yan, ang inyo pong kapatid, si Kuya Ed, gustong-gusto ko sana, pero wag nyo kalimutan ha, ang 31 at ang 32, confirm na po. Siyempre, hindi po natin buo, pero sige lang. Pero napakalaki na po yan. Murag landslide na yan. O ba yan? Ako magsabi sa Jesus Mariosep, mahina po ako sa mathematics. Pero kahit anong daliri ko, pati daliri sa paa, sobra. Mananalo talaga. Ay, nako, sure flight. Sure win ito. Kasama mo pa si Marcoleta, kasama mo pa si Kuya Ariel Querubin, at ang dalawang Duterte, andun pa sila Panelo, nandun pa yung mga grupo. Puro mga attorney. Sus Mariosep, Pastilan Manulay. Puro nagsasalaysay at gumagawa ng batas or nagpapatupad ng batas. Hindi MPA. Nagaya katulad ngayon. And please lang, the people and the countrymen have banned all candidate from BBM lineup. Again, people and countrymen ban all candidate from BBM lineup. Muli po ang inyong Kuya Ed ay nagbibigay pugay at sumasaludo po sa inyo pong pagtangkilik. Sana po ay palagi po tayong ganito at nagsasama-sama po ng maayos sa pangangailangan po ng tamang impormasyon na siya naman po natin po pwedeng maging sandata sa pang-araw-araw po natin buhay. At muli po, nais ko pong iwan sa inyo ang magiting pong salita ng ating Ama ng Katipunan. Nawa naman po'y ating ipamuhay para at least po alam natin kung alin at saan tayo lulugar sa salitang ito. Ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Ang Kuya Ed po, real talk. Direct to the point. Dali naman sila karon. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat po ng gift, heart ninyo sa akin. Thank you very much po talaga. Nakakatulong po. Muli po, ang Kuya Ed. Friday, tomorrow, bukas. Kita na naman tayo. Another scoop na naman. Ito lang po ang tanging namin sinasabi sa inyo. May maririnig po kayo rito na kakaiba, pero totoo. Meron totoo
at may tinig na kakaiba. Alin lang po sa dalawa? Ayoko talaga umalis pero sige na po. Thank you po, ang Kuya Ed TV uli. Nagmamahal po sa inyo. At sana yun lang po ang aming nakayanan sa amin pong samahan na ang makabagong katipunero ng bayan. Thank you po, ang Kuya Ed po. Maraming salamat po.